Pag-uusapan natin ang isyong yan kasama ang senior lecturer ng UP College of Law at political analyst, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry. Welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Miss Nina. At sana hindi ka binaha. Ay, oo nga, pero nabasa ng ulan. Attorney Barry, isiniwalat ni Kong Sandro Marcos sa 4 alas na noong bago mag-2022 elections. No? Ito nga, may 3 opisyal mula sa nakaraang administrasyon na nagdemand umano ng mga probisyon at cabinet positions kapalit ng suporta. Gaano ka-common at gaano ka-problematic ang ganitong klaseng transactional politics bago pa man magsimula ang isang administrasyon? Well, hindi naman nakakagulat na sa anumang negosasyon between isang incumbent o outgoing administration at yung kandidatong posibleng mapusuan nilang suportahan, merong ganyang pakikipag-usap. Pero ang siguro medyo unusual o katakataka dito sa kwento ni Congressman Sandro Marcos ay na ito ay yung extent nung hinihingi ng kanilang kanegosasyon. Kung talagang lahat ng mga posisyon na yun ay aktual na hiningi ng mga kinatawan o representante ni dating Pangulong Duterte, mula Executive Secretary hanggang Senate President, hanggang Speaker, hanggang kung ilang pang cabinet position, halos wala na nga magagawa yung papasok na presidente kung ganon. So ako, ang nagiging malinaw dito, simula pa lang, meron na talagang intensyon ang papalabas na Duterte administration na ipagpatuloy pa rin ang kanilang influence, ang kanilang kapangyarihan kung sakali mang mananalo ang Marcos sa pagkapangulo at susunod sa kanila. Kaya dati mga chismis na mga power sharing, kesyo bababa rin sa posisyon si PBBM at mag-giveaway kay VP Sara. May pinanggalingan yung mga chismis na ito. Former Kong Barry Gutierrez, bakit sa tingin ninyo ngayon lang lumabas ang kwentong ito mula kay Congressman Sandro? Ano naman kaya ang magiging political impact ng paglalahad na ito sa kasalukuyang lamat at hidwaan sa pagitan ng unit team? I mean, what's new? Ako tingin ko, siyempre, yung bagay na yan, hindi mo namang gustong ipangalandakan sa simula. Kasi kahit papaano, una, tingin ko, isang meeting to na nangyari in confidence, kaya posibleng ang isang dahilan bakit hindi nilalabas dahil, di ba, respeto rin doon sa kanilang mga kausap nung panahon na yon. Pangalawa, at ito tingin ko, ito yung political reason na mas mabigat, hindi rin naman magandang refleksyon para dun sa unit team. Nalalabas na simula pa lang, meron ng mga ganitong usap-usapan na lumalabas. At hindi pala totoong buong pusong nagkakaisa ang kampo ng Marcos at Duterte maski nung panahon ng eleksyon. At ganun palang kaaga, nagkakaroon na ng mga ganitong klaseng efforts na i-ensure na yung hatian ng poder ay hindi lang basta ipagpapaubaya sa kung sino ang mananalong Pangulo. Pero bakit lumabas ngayon? Tingin ko sa puntong ito, hindi na sikreto na nagkahiwalay sila. In fact, ito nga sinabi ni Congressman Sandro Marcos na ito, nakapagbibigay ng mas malinaw na konteksto kung bakit kasing aga ng 2023 pa lang, halos lagpas isang taon pa lang pagkaupo na sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice Presidente Sara Duterte, nagsimula na yung hidwaan sa pagitan nga nitong so-called unit team na ito. At hindi ka magugulat kung simula pa lang meron ng ganitong klaseng usapan, meron ng ganitong klaseng attempts yung Duterte camp na agawin ang kapangyarihan kahit na ang mauupong Pangulo ay si Bongbong Marcos, ay hindi katakataka na nauwi nga sa isang full-blown na pakikipagbakbakan na sa politika at pagkadurog ng unit team na binuo ng kampanya. Naalala ko nga, di ba, may hinihinging cabinet position si VP Sara pero hindi binigay sa kanya, kaya naggalit siya doon. Gusto niya parang sa defense, di ba? Nilagay siya sa DepEd. Kaya isa siguro yun sa mga hudyat ng talagang
pag-breakdown ng relationship nung dalawa. Pero siguro speaking of unity, nakita natin recently nag-post si First Lady Liza Marcos ng picture kasama si si Chris Aquino at ang kanyang mga anak na si Bimby at saka sino nga ba yung isa niyang anak? Si Josh, 'di ba? Nagbigay ng cake kay First Lady, no? Ano naman kaya ang implikasyon nito, attorney? Mukhang mas sila pa ang united kaysa sa ang nangyayari ngayon. Unang-una, si Miss Chris Aquino naman, hindi naman politiko eh. Diba? Parang, of course, napaka-prominente siyang membro ng Aquino family at alam naman natin yung kasaysayan sa pagitan ng dalawang pamilyang yan. Pero ako tingin ko, huwag naman natin bigyan ng dagdag na kahulugan yung mga ganyang gestures of goodwill. Posible namang ano lang yan. Talagang gano'n lang. Nagmamagandang loob. At despite yung shared history nga nitong dalawang pamilyang ito sa pamilya, may effort na yung at least yung sa personal na level ay magkaroon ng konting kapayapaan at konting kasunduan. Na tama naman. Dapat naman kasi sana talaga, ideally, ang ating mga debate at hindi pagkakasunduan sa politika ay hindi tumatawid sa personal. Pero lagpas doon, tingin ko hindi naman tuhudyat ng panibagong alyansang politikal, at least sa puntong ito. Oo, kasi 'di ba, baka may mas malalim na political optics ito eh. Hindi mo na masabi ngayon, 'di ba? And the fact na she posted it 'di ba? Sa gitna ng lahat na ito. Pero eto pa, dami kasi nangyayari kahit na walang impeachment. Ngayon yung pag-alis sa bansa ni Senator Loren Legarda at Representative Leandro Leviste sa gitna ng investigasyon ng Ombudsman tungkol sa kanilang multi-billion peso solar projects at sa pina ng NBI, no? Para sa inyo po, bagamat walang hold departure order laban sa kanila, anong ibig sabihin ng ganitong pag-alis sa paningin ng publiko at ng korte? Tama yung sinasabi nyo, Miss Nina. Hindi maiiwasan na ang ordinaryong mamamayan na nagsusubaybay sa mga balita at sa mga nangyayari ay magtatanong kung meron bang kinalaman itong biglaang pag-alis na ito dito nga sa mga kasong hinaharap ni Congressman Leviste. Kasi parang napaka convenient naman nung timing na sabay na kasunod halos nung pag-announce nitong ganitong klaseng investigasyon at posibleng pagpa-file ng mga kaso ay bigla na lang silang aalis sa pareho. At sa aking pagkakaintindi hanggang ngayon, hindi klaro kung meron ng schedule na pagbalik. Lalo na sa panig ni Senator Legarda dahil alam naman nating lahat, gitna ngayon ng impeachment trial. At ini-expect natin na bawat senador na kayang magpunta ay dadalo doon given na napakahalagang responsibilidad dito sa ilalim ng ating saligang batas. So, hindi katakataka na ito ay magbubunga ng spekulasyon, pero sa dulo, wala tayong magagawa kundi hintayin kung mahahaba na ba at tuluyan ng hindi mo na uuwi o talagang nagkataon lang na ito ay nangyari pagkatapos nga nitong pagkaka-announce nitong mga investigasyon at posibleng pagkakaso kay Congressman Leandro Leviste. At para lang mabigyan naman natin ng patas, naglabas ng payag si Senator Legarda na nakabakasyon siya sa ilalim ng medical leave habang pumunta ng France. Sa France. Medical leave nga daw. Oo, sa Pero France. ang napansin ko lang doon sa kanyang statement, hindi niya kinlarify o kailan siya balak bumalik. At tingin ko yun yung tanong ng madaming tao. I mean, madali namang magbigay ng paliwanag. Umalis ako dahil ito ay medical leave. Pero ang tanong yata ng madaming mga kababayan natin ay, kailan nyo balak bumalik? 3 to 5 days daw, Attorney Barry. And lumipas na. So dapat nakabalik na siya, actually. Oo. And so, yan ang aabangan natin sa impeachment, kung mag-no-show pa rin siya o lilitaw na. Well, Lalo na kung mag-resume na ang impeachment Yes. this week. Di ba? Oo. yes, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Maraming salamat, Ma'am Nina.